Ikaw ba isang church media operator sa iyong church at naghahanap ka ng mga free software na magagamit nyo sa inyong church every Sunday para mas mapaganda ang mga presentation na makikita ng iyong kapatiran at mas mapabilis ang mga lyrics, songs, and mga videos na iyong pinapakita? Kung gayon, itong video na ito ay para sa iyo dahil magbibigay ako ng isang free church software na magagamit mo sa iyong ministry. So karamihan sa atin, sa mga churches ngayon, gumagamit pa rin ng PowerPoint, Easy Worship, at ano-ano pang mga media church presentation para sa kanilang church every Sunday. Ngayon, ay itong application na ito ay hindi katulad ng Easy Worship na kailangan mo pa siyang bilhin ng full payment o full paid version niya para makuha mo siya ng walang watermark. Okay, katulad din sa iba pang mga software is may mga watermark kapag sila ay dinownload nyo o in-install niyo sa inyong PC or laptop. Ganun din yung iba sa atin is gumagamit pa rin ng PowerPoint na hassle kapag praise and worship na sa inyong church. At hindi mo agad ma-next ang lyrics kasi dadaan muna siya sa chorus, verse, pre-chorus bago mo siya mapunta doon sa gusto mong lyrics na gusto nyong mapuntahan. So medyo hassle sa PowerPoint. At itong video na ito ay ginawa ko para mas matulungan ka at para mas maging mainam o mas mapadali ang mga ginagamit mo sa iyong church, sa inyong church. Ngayon, pangalan ng software na ito is Holyrics. Okay, so Holyrics siya. So para siyang Holy plus Lyrics. So Holyrics siya. So i-demo ko ngayon yung software na ito, itong application na ito. So paano siya i-download, paano siya i-install sa inyong mga laptop, sa inyong PC, at paano siya magamit offline. So kung kayo ay meron kayong mga browser, so open nyo lang inyong browser, then i-type nyo lang doon sa inyong mga browser is Holyrics. Yan, so i-type nyo lang yung word na Holyrics. So type natin Holyrics. Ayan, so yan yung application Holyrics. So yung unang lalabas sa inyong search bar is yung kanyang website. So yan yung kanyang website. So ang gagawin nyo, i-click nyo lang yung website na yan, then mapupunta kayo sa kanilang website. Yan yung kanilang website. So ang kagandahan dito is free siya, hindi hassle gamitin, maganda siya sa mga nag-uumpisa pa lang o mga beginners, at pwede rin siyang gamitin ng ordinaryo kahit hindi ka mahirapan. Hindi katulad ng ibang mga free software na ginagamit ngayon is medyo mahirap siyang i-control, marami pa siyang settings na kailangan nyo ayusin. Dito madali na lang, so madali to. So kagandahan nito, wala siyang watermark. So pwede rin siya i-access, yun yung mga control niya. So pwede siyang i-control by mobile phone, pwede siyang i-control. So paano ba to i-download, paano ba to i-install sa yung laptop o computer? So punta lang kayo dito sa download button nila, dito sa may download. So may makikita kayo dyan na presentation, program, app, how to use, download. So punta kayo dito sa downloads. So i-click nyo lang yung downloads. Then so mapupunta kayo dito. Yan. So kung kayo ay naka-Mac, okay, kung ang inyong laptop is Mac, yan, pindutin nyo lang yung Mac. So ngayon dito sa mga Windows, yan yung mga naka Windows 10, Windows 9, Windows 7, okay, Windows 8, Windows 11. So yan yung ida-download nyo. So may dalawang dyan. So 64-bit then 32-bit. So sa 64-bit, dyan yung mga kung ang operating system ng yung laptop is 64-bit, ida-download nyo is 64-bit.
at kung ang inyong laptop is 32-bit operating system, kailangan nyo siyang i-download ng 32-bit operating system. Ngayon, kung paano nyo malaman kung ano yung operating system ng inyong laptop, i-check nyo lang sa YouTube kung ano yung operating system ng inyong laptop. Paano malaman ang operating system ng inyong laptop. So, click nyo lang yung download. At kapag kinlik nyo yon is madedirect kayo, madedirect download yon sa inyong download files. So, hanapin nyo lang yung yung application kung saan na-save. Then, i-open nyo lang yung application. At antayin lang na magbukas. So, ganun lang siya kabilis. Hintayin lang natin. Yan. So, click yes lang sa pag lumabas yung unang command. Yes lang natin. Then, aantayin natin yung pangalawang command na lalabas. So, yan yung lalabas na next. And, okay lang natin. Then, agree. So, agree tayo. Next. Then, gagawa po tayo ng create. Yan. So, i-create desktop natin. Shortcut. Para pag na-install na natin yung ating application is lalabas dyan sa desktop natin yung application. So, antay na naman tayo. Next lang hanggang ma-install natin. So, antay na naman tayo. So, ang kagandahan po dito sa application na to is pwede siyang offline, pwede siyang online. So, dahil sa video na ito ay nagde-demo lang muna tayo kung paano siya gamitin, paano siya i-download, install, kumbaga paano siya gamitin offline. Okay? So, kung gusto nyong mag-request kung paano siya gamitin sa online, so another video po yon. So, just comment down below kung gusto nyo pong gawan ko ng another video kung paano siya gagamitin sa online. So, yan po. So, hintayin lang natin hanggang matapos po siyang ma-install o ma-extract. So, yan. So, next, then, i-launch natin. So, finish. I-launch natin para tuloy-tuloy yung ating i-demo natin. So, antayin na naman tayo ulit. Yan, antayin na naman natin siya. So, yan yung unang lalabas. So, choose lang kayo dyan sa dalawa. So, mas pinili ko itong mga malalaki, itong una. Yan. So, next lang natin. Then, mas pinili ko siya yung amazing, yung nakakapitalize yung mga letters. Yan yung mas prepare ko kasi para mas makita ng buong kapatiran yung letters, kung ano yung letters na yon. So, kung mas prepare mo yung may small letters, okay lang naman. So, next. Then, pili tayo ng artist. Gusto ko yung walang underline. Sa Bible naman, yan. Gusto ko yung yung nasa taas yung pero pwede rin kayong pumili dyan. So, piliin nyo na kung ano yung mas prepare ninyo. Na gusto ko yung nasa taas yung Bible verse. Katulad nyan, Genesis 1:1, nasa taas siya. So, ang next nyan, yung sa baba nya, yung mismong talata. Ayan. So, next lang natin, yan yung logo nya. Then, dito sa layout nya, color layout, pili kayo kung gusto nyo ng dark mode o yung naka-white mode. So, yun yung standard nya, yung nya. So, mas prefer ko yung dark mode. Kaya, okay. Then, i-restart natin para natin yung dark mode. Makuha natin yung layout na dark mode. So, ito yung dark mode na color nya. So, meron dito sa umpisa meron po siyang 5 na 5 na parts. So, diyan sa unang part is diyan yung lyrics, text, audio, video, image, and file. Yan yung first part. Nandiyan din yung Bible. Sa second part, yan yung preview siya ng lyrics, then text. So, ano man yung lyrics mo, kung ano mga song diyan, mapipreview yan, makikita mo diyan agad. Then, kung ano yung text na inilagay mo o sinave mo, mapipreview dyan. Ayan. Yan yung preview nya. So, sa third, dyan naman yung player, yung VLC player. Pwede kayo maglagay ng player. Then, dyan nyo din makikita yung mga themes o yung mga background, motion background, pictures. Dyan sa third part. Ayan. So, dyan nyo yan. So, yung themes, yan yung mga themes.
So mayroon siyang stock na themes. So mamaya ituturo ko kung paano gagawa ng themes. So dito muna po tayo sa pinapaliwanag lang muna natin yung parts nung application, yung mga parts niya. So yan, mga stock niya. So pwede kayong maglagay dyan ng motion o yung yung gumagalaw o hindi. So dito naman sa port sa pang-apat, dyan kayo maglalagay o dyan nyo i-synchronize yung pagkakasunod-sunod ng inyong ipapakita sa projector and monitors, yung playlist kumbaga playlist. Dyan yung playlist, yung pagkakasunod-sunod. So karamihan sa atin yung playlist nila nag-start sa call to worship, scripture reading. Yung iba naman nag-start sa opening prayer, welcome and greeting. So dyan yung makikita. Dito sa last part, yan yung paggawa ng theme. So dito na muna tayo sa first part. Mamaya ituturo ko naman yon kung paano gumawa ng background o yung mga themes. So sa lyrics, paano gumawa, punta tayo sa new, control 1 or pindutin lang yung song. Yan. So lalabas yan. So sample tayo ng kanta. So type natin is Heart of Worship. So yun yung unang song na ating i-demo. So Heart of Worship. So pwede kayong maglagay ng artist, pwede rin kayong hindi maglagay ng artist. So sa akin ilalagay ko yung artist. Yes, excuse me. So nagaya ako ng artist, si Matt Redman. Then ang gagawin natin is pupunta ulit tayo sa browser. Okay, ika-copy and paste lang natin yung kanta niya. Yung song na yon, ika-copy and paste lang natin. Okay, para hindi hassle, hindi na tayo magta-type ng mano-mano. Yan. So ito maganda kasi may verse, pre-chorus na siya, may baga naka hati-hati na, naka-part na siya. So copy and paste lang natin yan. Yan. So naka-paste na siya. So hindi pa yan tapos, siyempre ayusin muna natin yung mga letters. Okay, kasi hindi maganda yung mga letters niya, yung format ng letters niya. Yan. So makikita nyo yung preview ng mga images na makikita nyo pag pinlay nyo na siya, pag kinlik nyo na siya, ipapresent nyo na siya kapag nagkakantahan na. So ayusin natin katulad nito yung sa chorus. Kung makikita nyo dyan, inaayos natin yung mga letters para mas maging maayos, mas maging makita ng maayos ng mga kapatiran. Ayan. So katulad niya, nakasynchronize na siya ng ganyan. Ayan. So ganyan yung pag-aayos niya. Ngayon dito naman sa pwede kayong prepare nyo kung gusto nyo may verse 1, may verse 2, may pre-chorus, may chorus. Depende yan sa inyo. Ako mas prepare ko yan kasi para yung hindi lang kasi ako ang operator, meron kasi kaming operator dito. Minsan nalilito siya kung saan part na nung song. Kaya nilalagyan ko pa rin siya ng verse 1, verse 2 para malaman niya kung anong part na nung song. So pag gagawa kayo, kailangan may space. So before ka mag verse 2 or mag pre-chorus, kailangan may space. Kasi kung hindi, ganyan yung mangyayari. Hindi mo lalagyan ng space, ay magmi-mix. Okay, magmi-mix yung dalawang part ng song. So kailangan may space sila sa pagitan. Yung iba ay ginagawa ay per phrase, yung ganyan Medyo mahirap naman yung ganyan kasi mahihirapan yung operator kung per phrase. So save lang natin. Yan yung save button. Yan. Then direkta na po siyang pupunta dyan sa lyrics na yan. So lahat ng mga kinreate nyo na lyrics dyan mapupunta. Yan. So lahat ng lyrics. So dito naman tayo sa text. So paggawa ng text, ito naman yung mga call to worship, opening prayer, greetings, welcoming greetings, communion, Lord's Supper offerings, yung gusto nyo maglagay. Okay, yan yung mga text. So sample tayo. New. Then punta tayo sa pinakababa sa text. Then example natin, greetings and announcement.
Yan. So, sample lang yan ng text para mas may demo ko ng maayos. Yan. Then, save mo. Yun yung save. Sige, isa pa tayong demo. Yung opening prayer. Opening prayer. Ayan. So, lagyan natin ang pangalan kung sino yung mag-opening prayer. So, Brother John. Yan, for example lang yan. So, save. Then, lalabas ng text. Lalabas lahat ng ginawa yung text dyan sa text bar. Yan. Then, sa audio naman, dito naman sa audio, ito naman yung mga MP3. Yan, yung mga music ba na gusto nyo i-play kung bago magsimula, may gusto nyo mag-play. Pwede kayo dyan maglagay ng mga MP3 songs. Mga upbeat, mga background songs. Yan, pwede yan. So, gagawin nyo lang is, hanapin nyo lang yung songs na gusto nyo ilagay doon. Ika-copy lang natin. Copy. Kung gusto nyo lahat yan ilagay nyo po. So, copy. Then, ipe-paste lang natin yun. Yan, ipe-paste lang natin. So, ang ano dyan, so kapag hindi i-refresh lang natin, i-update lang natin para lumabas siya. So, para maka-paste natin, i-open natin yung folder icon ha. I-click lang muna natin yung folder icon para natin ma-paste yung, di ba sa audio may folder icon dyan, yung may heart, tapos may folder icon, then may refresh. So, click lang yon, then doon nyo siya i-paste sa folder icon na yon. Kasi lalabas yung isang folder dyan. So, yan. So, pinlay ko na siya. So, sample. Dito naman tayo sa video. Okay. Sa video, ganun din. So, open nyo yung open folder. Click nyo muna yung open folder. Yan. Click natin. Then, hanapin nyo yung videos na gusto nyo ilagay, yung insert. So, insert tayo ng videos. For example lang. Okay. So, then, i-paste natin. Yan. So, kapag hindi lumabas doon, i-update nyo lang, i-refresh nyo lang. So, i-cast nyo lang natin to. Exit natin yan. Yan. So, kagaya na, nag-rectify na siya. So, hindi na siya kailangan i-refresh. Yung iba, i-refresh talaga. Kailangan din i-refresh for assurance ba? Para mas So, ganun din sa image. Yan. Sa image, ganun din yung setup. Open the folder, then copy and paste. Kung may mga pictures kayo na gustong ipakita, i-play. Then, dito naman, sa file, dito kayo maglalagay na mga presentation nyo. For example, PowerPoint presentation. Dito nyo siya ilalagay. Pwede kayo dyan maglagay ng PowerPoint presentation ni Pastor kapag mag-message na. Pero ang disadvantage nito, sa mga low quality, yung specs, yung nila, hindi naman low quality, yung low specs lang, nung kanina katulad sa akin, low specs ako, 2 GB RAM, naglalag. So, yan yung disadvantage niya dito sa files lang. So, ang prefer ko lang dito, yung mga matataas yung specs, hindi maglalag kapag naglagay kayo dyan ng PowerPoint. So, mas prefer ko yung, kung for example, may ginawa yung pastor nyo ng PowerPoint presentation, tapos low quality yung, low specs yung laptop ninyo, tapos gumamit kayo nito, mas prefer ko na lang na rekta na. Kung ano yung PowerPoint na ginawa niya, open nyo lang yon. Okay? So, open lang natin yon para hindi siya maglalag. Okay, katulad yan, sample natin yan. So, yan yung, for example, yung natin. So, rekta na siya. Click nyo lang yan. Then, yan na yung lalabas. Pero, kailangan, bago nyo yun i-click, naka-stop muna lahat ng songs, kung may mga videos. So, dapat yung videos na yan, dapat walang naka-play dyan. Dapat naka-stop dyan. Ayan, click nyo yung stop button. Then, saka nyo ipi-play yung presentation. Kung hindi nakasave dyan, hindi nakalagay dito sa files. So, ilalagay nyo lang. So, kung ang nyo naman,
PowerPoint presentation nyo, pwede nyo naman siyang erekta na lang yan kung mataas yung quality o specs ng inyong laptop. So, diretso yan kahit naka-play yung VLC. Pag kinlik nyo yun, lalabas siya. Okay, magpe-play yung kusa. So, dito naman sa paggawa ng playlist, so, paano ba gumawa ng playlist? Yung pagkakasunod-sunod. So, sample tayo. For example, yan yung greetings and announcement. Then susundan, for example, susundan ng opening prayer. So, punta lang kayo sa text. Kung may mga ginawa na kayo na text, i-add nyo lang dyan. Gagawin nyo lang is add. So, hanapin natin yung opening prayer. Then, i-add natin siya. Okay, so hindi yan yung isa, yan. Ito. Yan. So, add natin. Add to playlist media. Then, madedirect siya doon sa media. Sa pang-apat na part. Yan. So, hindi siya makikita sa lyrics or notes. Sa media siya. So, mas maganda dyan sa media kasi para mas maayos. Next, sa lyrics naman, paano tayo mag-add ng song dyan? For example, yung Heart of Worship, right click, then add to playlist media again. Then, marirekta siya dito sa media. So, part 4, yan. Ganon din sa video. Click nyo lang yung video. Kung yan yung add to playlist, service, and event. Dahil sa yung intro natin, yung video clip na yan, worship pre-roll video, yan yung una. Para po mas malinaw at maintindihan natin, nagamit tayo ng monitor para mas sa demo. So, kailangan naka-extend yung display ninyo. Sa laptop katulad nito, dapat naka-extend siya. Okay, so ito yung kung paano siya i-demo kapag naka-monitor na siya. So, extend natin. Okay. Then, makikita natin dito kapag magpe-play na tayo, for example, opener. So, opening intro video clip. Click natin ng double click. Then, lalabas siya dito sa monitor or dito sa projector ninyo. So, kailangan naka-extend yung inyong laptop. Okay? Kung tapos na yan, for example naman, yung greetings naman, o click nyo lang yung greetings. So, opening prayer. Okay, pagkantahan na. So, pipili mo, pagkantahan na, ito yung magiging setup pagkantahan na. Okay, so, yan yung mga lyrics. Pakita ko. So, yan yung mga lyrics. Ang lalaki. So, makikita talaga ng operator yung mga lyrics. So, naka save na siya. Ayan. Okay, so yan yung lyrics niya. So, pwedeng i-black screen nyo. So, kung tapos na black screen, F10, mabablock screen yung yung inyong mga monitor or projector. So, wallpaper naman, so, yung ng Holy Lyrics. Yan. Logo. Okay, so yan na yung demo niya kapag play kayo ng song. Okay? So, madali lang siya, 'di ba? So, mas easy siyang gamitin. So, paano naman tayo gumawa ng video background, yung mga background natin. So, paano gagawin? So, click nyo lang itong tatlong dot sa dulo, then create. So, kailangan dapat naka-download na kayo ng mga pictures, video na magiging background niyo. Kailangan na naka-motion background kung gusto nyo motion background. So, change natin dito yung background. Lagyan natin, change, click the change, then, punta kayo sa my videos, then, i-drag nyo yung image or yung videos na gusto nyo maging background. For example, hanap tayo ng, eto. Kaya ito. So, drag natin itong dalawa. Ayan. So, pili kayo dito sa dalawa kung alin yung unang magiging teams niyo. For example, ito. Teams natin. Ayan. Ayan. So, bago magalaw siya. So, para mas maging maayos yung lyrics, ito kasi yung font, yung mga letter and numbers.
yan yung sample niya. So, lalagyan natin siya ng outline para mas makita ng mga tao. So, lagyan natin ng ng outline, dapat black. So, pili muna tayo. Then, taasan natin yung kanya number. Nasa 25 o 30. Okay, pwede na yan. So, pwede nyo lagyan ng brightness kung gusto niyo. So, lagyan nyo siya ng brightness. Then, pwede nyo rin siyang lagyan ng, okay, kagaya nito. So, click nyo lang itong X. Itong box. Yung sikat niya yon, yung lines, yung nakaganyan. Yan. So, babaan nyo yung opacity niya. Mga 50. 50. So, depende sa preference niyo kung ano yung gusto niyo. So, ganyan yung mga sikat ngayon sa online and then sa offline. So, yan. Ganyan lang. So, i-ano nyo na lang. Pag-aralan nyo na lang. Kasi madali lang naman yan intindihin. Okay. So, ganyan. So, then, pag okay na, i-click nyo lang itong save and exit. Ito. Then, masisave siya dito sa Teams. Yan. So, yan na. Masisave na siya sa Teams. Okay. Kung ano man yung inilagay ninyo. So, masisave siya sa Teams. Okay. So, sample nga. Sige nga. Try natin. Ayan. So, kung ayaw nyo ng ganyan, may background na kahit tanggalin nyo na lang para mas magandang tingnan. Okay. So, yan lang yung paggawa ng Teams. Ngayon, punta naman tayo sa Bible. Okay, ganun din sa Teams yung picture din, i-insert nyo lang, then click nyo lang yon kung picture. Pero yan ito, picture lang. So, kung may background. So, pareho lang siya, pictures and video. So, pag sa Bible naman tayo, punta tayo sa Bible. Sa Bible, ito yung, yung kanyang Bible. Ito. So, click nyo lang yung Bible, go to Bible, then magbubukas siya. So, meron siya tatlong version. So, NIV, King James, then AKJ. So, hindi ko alam kung anong tawag. American King James. Okay. American King James Bible pala yan. Okay. So, kung gusto nyong mag-download dito o mag-install ng Tagalog, so, another video po yun. Request na lang po kayo kung another version ng Bible. So, ito yung kalamitan na ginagamit ng karamihan. NIV, King James, o kaya yan, New Living, version. Okay. So, yan. So, yan yung mga sample. So, sample tayo. Mateo chapter 4, verse 4. So, Mateo chapter 4, verse 4. Click nyo lang yung verse. Double click. Then, lalabas siya dito sa monitor nyo dito sa projector nyo. So, ganyan lang. Kung pag-i-exit, punta kayo sa, sa keyboard nyo and hanapin nyo yung ESC. Yung ESC. ESC pala, sorry. So, escape, yun yung sa keyboard. Exit nyo lang, then, yun na. So, kapag ang pastor nyo ay may mga Bible verse na sinasabi o may gustong ipakita, punta lang kayo dito, then, click nyo lang kung ano yung Bible verse. So, exit nyo na lang. So, hindi naman siya may exit yung buong application, yung Bible application lang yung exit. So, ganyan din. So, ganyan lang yung kasimple. Okay, so ganyan lang yung kasimple. Yan, kung gusto niyo ng mga kung gusto niyo ng mga free motion background, free mini clip. Okay, so pwede kayong mag-comment. Bibigyan ko kayo ng free na mga background and mini clip, mga intro, mga introduction, video clip, kaya naman mga countdown. So bibigyan ko kayo. So just comment down below na lang. So kung may mga tanong kayo, ay comment nyo na lang, and kung medyo pwede nyo naman akong i-chat sa messenger para sa another video sa online ay pwede tayong gumawa ng another video para sa online, paano siya gamitin online, at ganoon din kung paano siya lagyan ng Tagalog Bible. So request lang. Ayan. So sana nakatulong itong video para sa inyong church. Sana ay nakuha mo. Ayan. So backread na lang o panoorin mo ulit kung medyo naguguluhan ka, at kung gusto mo yung mga katanungan, just contact na lang. Ayan. So, thank you. So, hanggang dito na lang. Mahaba na yung video na to. God bless.